Tuloy, sabi ko sa kanya. Nawalan ka talaga ng malay. Maraming dugo, nanumpa sa kanya. Patayin ko. At talagang hinabalos siya ng yung motor, yung balos niya, ng baka. Video lang din. Tapos noon, nataganan pa siya ng motor, yung binitawan ng baka. Baka tumawag kasi nung ulit. binuhat siya, sabi nga, mukhang malabo mo boy. Kaya one time is, karang araw, pasok! Ginanon niya ako, naglalakad ko siya. Kita ko siya naglalakad, pinigilan ko po siya. Nagkwento ko siya. May layunin pa ang Diyos sa buhay mo. May nais pa siyang pagawa sa iyo. So, yun po, yung bagay na gusto kong sabihin sa kanya, para kung ano man yung pagka-unawa niya, gagawin niya yung buhay niya habang nabubuhay pa siya para mag-glorify ang Diyos. Diba, pag mayroong mga tao kayong nagkikwento sa inyo na siya gano'n, ano pong advice mo sa kanya? Ano sasabihin mo? May layunin pa ang Diyos sa buhay mo. May nais pa siyang ipagawa sa iyo. So, sa ating buhay, tulad ko po, no, ako'y na-aksidente doon sa... Karami na-aksidente dyan, bihira po yung hindi tinatawagan ng ambulansya. No? Pero ako po, ramdam ko po na yung pagbagsak ko, dahan-dahan ko, para may umalalay. No? Gutter, sadsad, ang haba yung kwento sa gutter, bakas ng motor, tapos tumayo po ko. Yung punit-punit po yung jacket ko. No? Tapos pumunta ko doon sa vulcanizing kasi yung stiff nut ko, tinuwid ko. Nahiram pa ako ng tubo na malaki. Tapos yung preno ko, sumagad, wala ng preno, inayos ko. Hindi ko nakita na ako na disgrasya, parang wala na. Sabi ko, Lord, salamat. Kaya importante na manalangin ka bago ka lumabas ng bahay. Oh. Kapag nanalangin ka, tapos may nangyari sa'yo, oy, tingnan mo, baka may gustong ang Panginoon na mayroon pa siyang ibang gustong gawin mo. Sipin mo na kailangan mo kailan yun, Friday yata, karang Thursday. Lumabas po ako, nag-pray naman po ako. Sabi ko, nag-pray naman po ako. Gumanon ko talaga kay Lord. Pero salamat, sabi ko. Siguro pagpunta ko doon, paglabas ko doon sa lahat na ako, pagpunta ko doon sa vulcanizing, wala pa. Doon pa sa bandang barangay na Punta Dos, nilakad ko, tinulak ko yung motor ko. Sabi ko, may purpose ka. Pawis na pawis ako. Kasi gusto ko magpapawis, hindi ako makapagpapawis. Doon, pawis na pawis ako. Ngayon ito naman, bayad ako, 250 sa palit ng interior. Hindi marunong yung practice na pa, practice pa lang yung gumawa. Hindi lapat yung interior. Ano lang, kapag gumagano yung gulong ko, matigas. Pagdating naman sa dulo, 2 beses ako nag-exercise. Nagtulak ng motor. Sabi ko, Lord, sige. Pagdating doon sa ako na available na yung doon sa tapat ng Vista Mall, yung magaling, o umukay na yung another interior. Kapag plus ako sa gabi na yun, sabi ko, Lord, it's okay. Walang problema yung Lord, yung may purpose ka para ako pawisan. Basta pawis talaga ako kasi gusto ko magpapawis, hindi na makakawa ng time. So, salamat ako kay Lord. Whatever circumstances, whatever situation, give thanks the Lord. Oh. Kaya yung nga po sinasabi na, thankfulness in hardship. Kahit anong sitwasyon mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Awit, doon po sa awit 28. Yan po yung pagpapasalamat kahit mahihirap ang kalagayan tulad ng papuri ni David sa awit 28 at ang hindi nagtitinag. Si Job. Ano yung buhay ni Job? Job chapter 1 verse 21. Sabi na nga ni Job, naked akong lumabas, ba't akong lumabas sa aking sinakukunan ng aking ina. Babalik din akong bubad. Wala. Hallelujah. Praise God. To realize that all in this world is nothing. Iiwanan din natin lahat ito. Kasi nasabi ko po, a final purpose of my life here on earth is to serve you, to glorify you, to magnify you. Give thanks
in all circumstances. Give thanks in your hardship. Why? Bakit may natututunan tayo? May gusto ng Diyos na matutunan natin. Minsan, di ba, nakikita ko si Brother Jason, talagang sabi ko, daming pagsubok. Brother Jason, how you react to your trials? How you react to your stressful life? Kaya ka na masabi sa Panginoon, salamat Lord, dito binigay mo. And help me, Lord. Whatever situation, give thanks to the Lord. Kasi ang Panginoon, may sitwasyon siya nung nandito sa lupa. Ito po yung maganda mamaya. Pag ito sa isi-share ko sa inyo. Sa New Testament po, marami po din mga tulad po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Hindi ko na po mabasahin, kayo na po mabasahin. Nagpasalamat po sa Apostol Pablo sa lahat ng sitwasyon na kanyang dinaranas bilang isang misyonaryo. Kahit saan siya pumaroon. Di ba? Magpuri siya, magpasalamat siya. Magpupuri siya at magpapasalamat siya. In all hardship. Sa kanyang mga na-accomplish, nagpapasalamat po siya. Ganon din po sa Apostol Pedro, sa chapter 1, verse 6 to 7, 1 Peter. Then, very grateful po siya. Nagpapasalamat po siya sa Diyos. Kaya, yung word, ayaw ko sabihin ng magic word that is thanks word, but it is a very powerful word. Kaya di ba, pagkasama pa din, sabi, salamat kapatid. Yung may tapik, pag may nagtatapik sa akin, salamat kapatid. Natitinag ako doon, na-speechless ako. Hindi ako magsasalita, kaya na-speechless ako rin. Lord, get in my heart. Yung epekto na nasa heart ko. Andun po yun sa puso ko. Sabi, salamat sa Diyos, pinagtatagumpay tayo ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo. At sa pamagitan natin, pinakayag ang samyo at pagkakilala sa kanya sa bawat damo. They're spreading the word of God. Whatever result, give thanks to the Lord. Lahat naman ay palaganap po ang salita ng Diyos. Hindi naman ganun, kabilis, kadali mag-absorb ang mga salita ng Diyos sa mga tao. Just do it. Then follow. Then, mayroon naman mga tao sa panahon ngayon, napaka-ungrateful. Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Nakakalungkot, marami kang makita ngayon mga kabataan. Tatapuat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapangani, sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, pagtungayaw, masuwayin sa mga makulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabagis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ito po yung panahon natin ngayon na dumarating. Na makita mo ang kabataan ngayon. Ginawa ka na nga ng masama, binastos ka pa. No? Kaya pag nakakakita ko ng kabataan sa tindahan, naka-uniform pa, nagsisindi ng sigarilyo, sabi ko, hindi ko kaya hindi sabihan. Pakikiya naman mo talaga. Tapos minsan, may bumibili sa tindahan, minor de edad, binibili sigarilyo at alak, sasabihan ko talaga yung bata, sasabihin ko rin yung tindahan. Di ba, basta nasa batas po yan, na huwag mong bilnahan ang minor de edad. Tapos yung bata, anong taong ka na? Ginaganot mo po yan. Magsisigarilyo ka na. Nalulungkot po ako. Naiiyak. Kaya po kakilala ko, anak sila minor de edad, utusan sa gabi bibili ng alak. Halika. Sabihin mo sa dati mo, huwag kang bumili ng alak, huwag kang bumili ng sigarilyo. Di ba nakakalungkot?
Ibig sa mga kabataan ngayon, maturuan ng mga mabubuting asa, maturuan ng salita ng Diyos. Hindi. Isa busy-busy talaga mga magulang sa sarili na rin nila. Because of cellphone, Facebook, magawa ng vlog. Yung anak nila, hindi na nila nakakausap. Kumusta ka naman? Kumusta na mga kaibigan mo? Kumusta na yung kumusta ang pag-aaral mo? Hindi, sa umaga lang, ang bigyan ng baon, yun lang. Pagdating sa gabi, pakutusan, doon lang nag-uusap. Pero, how's your life, son? How's your life, daughter? Kumusta na pag-aaral mo? Kumustahin mo kahit buong 24 hours magkasama kayo sa loob ng bahay, di man kayo nag-uusap? Puro kayo cellphone, may sarili kayong mga cellphone? Hindi mo na alam yung anak mo, napapabayaan mo na actually. Hindi na rin nagsasalita yung anak. Puro ang dami ng mga GC, may ibang klaseng GC. Tapos biglang mamaya magpapaalam. Ba't punta ako doon, kaibigan, kakilala sa mga kaibigan. Kasi nasa GC. On the spot, magpapaalam. Kaya sabi naman ng nanay, sige, para walang panilo sa kaya ko ito. Grabe po talaga ang influensya ng social media. Grabe na ngayon ang pagkilos ng Diablo sa mundo. Maraming gumagawa po na AI video patungkol sa impyerno, patungkol sa langit. I like that. Talagang sinishare ko. Makita nawa ng mga kabataan. Kaso yung iba, naka-restricted yung mga cellphone. Ay yung Facebook, hindi sila makabasa rin ng mga ibang mga upload, mga ganon. Nakikita lang nila yung mga bagay lang na gusto nila. Nagyan, sabi ko naman. Ito may mga panahon. Kaya, kung na-develop po dito, na-develop nyo po ang mga kabataan, tapos ang youth, magiging youth, ministry, please, yun pong mga pagtuturo patungkol din po sa values, respeto sa mga magulang, respeto sa mga miyembro sa pamilya. Because that is the way of God. Ang nagbata. Aside the Word of God, isa nangyayari, Word of God, pero wala naman pa talaga, kabisado nila Word of God, hindi na naiintindihan. So yun po ang mga nangyayari. Ano po yung benepisyo po ng pagpapasalamat? Ang pagpapasalamat ay naglilipat ng ating focus mula sa makasariling mga pagnanasa tungkol sa kontrol ng Diyos na nagpapaalala sa atin ng mas malaking larawan at ng mga pagpapala ng ating nabuhat. Santiago chapter 1 verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakda na kaloob ay tamang buhat sa itaas. Amen. Na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon sa Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat magpapalang ukol sa Espiritu sa sangalangitan kay Kristo. And every good is from above. If thankfulness is always a reward. Hindi ka naman papasalamat sa sinaksak ka. Salamat ka kung yung sinaksak mo, nasira mo ng Word of God. Kung may nanakit sa iyo, papasalamat ka, mag-witnessan mo siya ng Word of God. Kaya yung hardship, talagang mahirap din sa magpasalamat sa mga dumarating na sabihin na problema, stressful life. Paano mo gawin siyang salamat, Lord? Nandun ka sa gitna ng disyerto ng pagsubok. Lord, salamat, Lord, nasa gitna ako ng disyertong pagsubok. Ganit alam ko, Panginoon, sa dulo na ito, andon po ang pagpapala, nandun ang paraiso. Darating po ako doon, makakalampas ako dito, Panginoon. Hindi ka mananatili doon. Dadaan ka lang. Pagdating mo doon, ikaw ay malakas. Ikaw ay matatag. Ang mapagdarating na sitwasyon, kayang-kaya mo na. Salamat sa iyo, Lord.
winold mo ako along the way in my journey. Kaya, yung pasalamat, ako laki ng pasalamat ko sa Panginoon. Pag nagmumotor ako, saan ako talaga sumisip. Salamat, Lord! Kaya minsan talaga yung kaaway, ayaw niya akong palabasin magmotor. Kasi nakakapag-pray ako. So in my end po, ito po yung example sa Bible. The tenth word, salitang-salita, perform miracle. Jesus feed the 5,000 men. John chapter 6, verse 11. Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down in number, about 5,000. Mga kalalakihan lang. Pero maraming yan, almost 20,000. And Jesus took the loaves, and when He had given thanks. What's out, Nung sinabi niya, thanks. Then, sabi doon, He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. Yung sitwasyon na ito mahaba, pero kung mapapansin mo ang sitwasyon, magugutom na yung mga tao at walang makakain. Kaya ng Panginoon sa Kristo, nagpasalamat po siya. So, the word thanks, napaka-power po ito. Very good, Lord, binubulay-bulay ko. Grabe ka naman, Lord. I really thank God. Even siya po, nagpakita po siya na nagpasalamat pa sa Diyos. And at once, a miracle happened. That's isa po naging di pangalawa po, nagsalita ng Panginoon ng salamat. Ito po talaga ay sabi po niya sa John chapter 11 verse 41. Dito po nung binuhay ng Panginoon Jesus si Lazaro. Alam niyo ang sitwasyon na yan. Sinisipa ang Panginoon. Panginoon, kung dumating ka lang ng maaga, mabubuhay yan. Panginoon, wag na. Bumabaho na. 4 na araw na siyang patay. The purpose is para mapurihan, maparangalan ng Diyos, makita ang kanyang kapangyarihan at pakilala kung sino talaga siya ng purpose. But ito po yung kanyang sinabi. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up His eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me. Then, and I know that you always hear me. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me." Now when He had said these things, He cried out in a loud voice, "Lazarus, come forth!" And he who had died came out bound and had hand and foot with great clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Loose him and let him go." When Jesus Christ crucified on the cross, nagpasalamat din po siya. Tapos nung sinabi po niya, nung siya namatay, siya nabuhay muli. Ito pong lose him and let him go. Pinalaya tayo sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng kalayaan, kapayapaan sa ating buhay. Kaya lahat ng kilos at galaw ng Panginoon, mayroon po talaga kalakip po ng kahulugan sa kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Thanks the Lord na kakabuhay. This is the life that He given to us also, the eternal life. Kaya, salamat Lord sa buhay na walang hanggan, sa pag-ibig ng Diyos. Salamat Lord. So this 2026, magpasalamat tayo ng lubos. Natapos natin ang 2025.
Yun, nais ko pong magpasalamat. So yun po, salamat po sa lahat dito sa CCMC. Alam niyo po, kung wala si Pastor Jerry, no, nakinamit ko po ang CCMC, si Pastor Robert, din si Pastor Jerry. Kita ko si Pastor Robert dun sa kalsada. Pastor, saan si Pastor? Ay, Pastor pala dyan. Pero nandun ako sa kalsada. Sabi ko, Miss God, sabi ko. Pagkaalis ni Pastor Robert, lumapit po ako. Then, sino si Pastor po dito? Makilala si Pastor Jerry. So that is the beginning. When I'm praying, dami ko pinuntang mga churches. Ang lalaki pa ng church dinadalawan ko, doon po ako sa Vista Mall. Ayaw ko ng malaking church. Sinanggaling ako kasi malaking church. Kaya hindi man ako makakatulong doon. Sabi ko, Lord, yung makakatulong. So, sa GIL ako, kita rin ako ng GIL dyan. Kaya yung pastor, hindi ko naman mahagilap. Tapos, pati yung mga gawain every the whole week, hindi ko mahagilap kung saan. Kalat-kalat. Sabi ko, Lord, ang hirap naman sa ganun. Wala talaga in church. Then, yun nga po, nakilala ko si Pastor Jerry. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa ni Pastor Jerry at lahat-lahat ng kanyang mga effort sa akin, tinanggap niya ako dito. Nagpapasalamat din po ako sa family ng Barosa sapagkat lahat ng bagay, whatever situation, it's for the glory of God. Pasalamat po ako sa pamilya ng Barosa. Everything, whatever happened, ako po'y may natutunan, na-strengthen din po ako. Natuto po ako, lahat po, kung ano yung akala niyo po mga bagay na matutunan ko, natutunan ko po. I know, natutunan ko paano ko ilagay ang aking sarili sa mga dapat nilalagyan. Salamat po ako sa mga kapitbahay ko dito, mga Mongol family. Papasalamat din po ako sa kanila. Lalo po, yung una ko pong na-experience po, one time po kasi no pandemic, nagda-diet po talaga ako. Tinamaan po kasi sa kidney. So, hindi ako masyadong nagkakakain. So, puro malunggay kinakain ko, puro fruits, tapos gulay. Isang one time kumukuha ko ng malunggay doon sa may kidney. Nakita ako ni Brother Chubert. Pastor, ano lang ako dyan? Kumukuha lang ako ng malunggay. Makakasimulan talaga ako, wala akong maulam. Pastor, pili ka na ako naman, bigyan ko ng 100. That time ko, alam ko, may ginawa din ng Panginoon sa akin. Thank you. Praise God. So, it's really remarkable what Brother Gilbert has done. Papasalamat din po ko sa lahat talaga ng tulong, mga blessing, kay Brother Rolando, kay Stelea. So, Gcash mo. Gcash, sige po ito Gcash ko. How many times kay Sister Lea? Hindi ko po yung masyadong binabanggit kasi God will return it to you. Once I mention it, the reward is already accepted. But this time, I want to give thanks so that God be glorified in our situation. Kasi mga nanghihingi ng mga Gcash ko dito. Hindi po, si Celsi, as Mayet. Yan po. At sabi ko, Lord, hindi na ako nakakapaglabay. Alas wala na akong may damit. Binibigyan niya akong mga damit. Damit. Ayan ko, yan ang ginagamit ko sa patos galing sa kanya. Praise God. So yun, nagpapasalamat ako ng Diyos. I want to give thanks everything here in 2025. So 2026, panibago. Kandi kay Sister Rosel. Sister Rosel, na-Gcash mo, Pastor. At bigyan ka ni Brother Jom ng mo, ng pangulam. So di ko po yan pinobroadcast. So this time, sinasabi ko po. Marami po tumulong po sa akin, sa inyo po. Ayaw ko kasi po magkakaroon ng competition. Baka yung magkakaroon ng gano'n na yan. No, mas maganda po na ipasalamat ako kay Lord, ipasalamat ako sa kanila, ipasalamat naman po ako sa kanila. So, yun na nung po. This is the first time na ako magsabi kung sino-sino kayo tumulong sa akin. Pagka minsan po, naglalakad si Sister Marilo, may dalang plastic na bigas. Sabi, hanggang Sister Marilo, sa'yo ito. Parang yung nag-vlogger na tinatapon yung 5 kilong bigas sa kanya pala. Ilang beses pa ako na naabutan ni Sister Marilo ng bigas. Sabi kay Brother Joe, Brother Pastor Jerry, basta kunin mo yung bigas doon. Sige po. So, malaking bagay.
Kaya I give thanks the Lord. I give thanks Lord, for you, brothers and sisters, who give goodness to your fellow brothers and sisters. Kaya sa CCMC, salamat po. Welcome ako dito. I thank God for that. At marami rin po ako natutunan. Experience here. So God be the glory. Hallelujah. At brother lang ito, napapasalamat din po ako. Kasi nag-share kami dyan. Pakiramdam ko, ganito, ganito. Pag nag-share po siya ng mga paano niya ginagawa sa pakiramdam niya, ginagawa ko yan. Ginagaya ko yan. Pero nag-share din po. Ganito, ganito, ganito. Ayan. Kaya nagbibigyan ko siya ng ano ba yung binigay ko sa'yo? Bumili siya. Binilhan ko siya. Praise God. Salamat Panginoon. Panginoon, salamat Panginoon sa unang araw na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na siya mapurihan, maparangalan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay po ang salita mo na ibinigay mo sa amin. Na siya nagtuturo sa amin. Na siya nag-mold sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, mapagpapala na patuloy mo binubuo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, itong salitang salamat pagkat ito'y makapangyarihan. Gumagawa at kumikilos, Panginoon, pag nagbabago ng buhay. Panginoon, salamat po doon sa CSMC. Aking dalangin, Panginoon, ng paglakot, paglaki, Panginoon, ng CSMC. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit po, Panginoon, dito sa pangambahan na ito, Panginoon. Salamat, Lord. We give you glory, we give you honor, and we give you praise. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Ganda ng ano ni Pastor, no? Thank you. Kailangan lang natin magpasalamat kahit sa maliit na bagay na binibigay sa atin. Kailangan natin mag-thank you. Dalawang words na naman yun. Thank you. At pati mga bata, kahit maliit lang na ano, para matuto din sila na magpasalamat. At ngayon, thank you, Pastor Edward. At parang birthday ni Pastor Edward nung Friday. At ni Pastor Pastor Youth 22, no? Pwede natin i-pray si Pastor para mga pastor ni Pastor Pastor Bautista. Ilihas po natin silang dalawang pastor natin. Okay, Lord God. Lord, we welcome you in this place, Panginoon. Lord God, aming kang pinapapurihan sa araw na ito, Lord Jesus Christ. Lord, inilalapit ko po, Panginoon, ang buhay ng aming dalawang pastor, Lord, dito sa CCMC, Lord Jesus Christ. Sa buhay po ni Pastor Edward, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mo siyang gabayan, Lord God, patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, kung saan man siya nagpupunta, Panginoon. Lord God, I pray for the full protection, the full covering, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, patuloy mong ibigay, Lord Jesus Christ, ang nasa na kanyang mga puso, Panginoon. Ayon, Lord, sa inyo, ayon, Lord, sa inyong pagpapala, Lord God. Lord, patuloy mo, Lord Jesus Christ, samahan siya sa kanyang hanap buhay, Panginoon. I pray for the long life. I pray for the good health. Lord Jesus Christ, patuloy mo siyang samahan, Lord. At kung gaano mo siya, Lord Jesus Christ, pinagpapala, Panginoon, physically, Lord, I pray, Panginoon, na pagpalain mo rin po siya, Lord God, spiritually, Lord Jesus Christ. Lord, patuloy mo siyang gamitin sa CCMC, Panginoon. Patuloy mo siyang hubugin, Lord Jesus Christ. At patuloy mo, Lord Jesus Christ, na samahan, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Maging sa buhay po, Lord, ni Pastor Jerry, Lord Jesus Christ, na siyang spiritual father po, Panginoon, ng CCMC, Lord God. Lord, patuloy mo siyang palakasin, Lord Jesus Christ, sa kanyang buhay, Panginoon, na spiritual, Lord Jesus Christ. Patuloy mo siyang palakasin, Lord God, sa buhay niya, physical at buhay niya, emotional, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa kanyang family, Panginoon, na patuloy mo hubugin, Lord Jesus Christ, na maging supportive sa kanya, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang lahat ng mga balakid, Lord, sa buhay niya, Panginoon,
I pray, Panginoon, na patuloy mo itong mga sa akin, Lord Jesus Christ. Patuloy mo, Lord Jesus Christ, bigyan ng workarounds, Lord, ang lahat ng mga humahandang sa Kanya, Lord God. Lord, I know, Panginoon, na may mas mataas ka pang pagkakatawag kay Pastor Jerry, Lord God. Let that calling happen, Lord Jesus Christ, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mo sa bigyan ng kalakasan, Lord, sa kanyang buhay, Lord, being the pastor, Lord Jesus Christ, at CCMC, Lord. Alam namin, Panginoon, na hindi po madali, Lord God. But with you, Lord Jesus Christ, na kasama namin, Panginoon, kaya po niya yan, Lord Jesus Christ. Samahan mo po siya, Panginoon. Lord, for the both pastors, Panginoon, na nandito, Panginoon, I pray, Lord God, bigyan mo po sila, Lord, ng Espiritu, Lord Jesus Christ, ng pagpupursige, Panginoon. Espiritu, Lord Jesus Christ, ng magiging low profile, Panginoon, magiging obedience, Panginoon, Lord, sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord, marami pong salamat, Lord Jesus Christ. I pray, Panginoon, na bigyan mo po silang dalawa, Lord God, ng kalakasan at mahaba pang buhay, Lord, na patuloy pa namin po silang makasama, Lord God, at makasama sa pagpupuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng papurit pagsamba. Pasasalamat sa Panginoon ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you. Hallelujah. Ngayon, nadapat naman tayo sa operatory kay Sister Marilo. Praise God, hallelujah. Dako na naman tayo ngayon sa ating offering. At bago tayo magbigay ng offering natin, mayroon lang akong babasahin sa inyo. Sa 2 Corinthians 9:8. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ng kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Nagagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. Sabi dito, ang magbibigay daw ng kakaunti, aanin ng kakaunti, at ang magbibigay ng marami ay aanin ng marami. Kaya, ang ating pala pagbibigay dapat maluwag sa loob at hindi lamang napipilitan. Dahil ibig ng Diyos na masayang nagbibigay. Kaya, ibig sabihin, kung talagang pinagpala tayo ni Lord, huwag tayo manghinayang magbigay ng marami. Kung yun lang naman talaga ang pera natin, nakikita naman ni Lord yan. Pero, kung pinagpala tayo, tapos nagtitipid tayo, minsan, parang ayaw natin magbigay, hinayang tayo, ay, si Lord na ang bahala sa atin. Kung ayaw natin sumagana, o di, ganun ang gagawin natin. Pero kung gusto natin sumagana ang buhay natin, kung kagaya niyan, ihalin tulad ko lang yung sa anak ko doon sa talagang tinupad niya yung sinabi niya sa Panginoon. Ay sa atin niya, hindi tinuturo yung 10%. Pero siya, kahit dahil yun ang pasya niya, tinupad niya. Ganun lang yun. Kung ano ang pinangako natin sa Panginoon, tuparin natin. Dahil ang Diyos na ang magpala sa atin. Pag pinupad natin, huwag yung mapipilitan tayo. Nagsisi ako Sana hindi ko man lang sinabi yung gano'n. Hindi dapat maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Amen? Kaya yun ang ibig ng Diyos na ang mga anak niya magkakaloob
na may galak sa puso. Amen? Kaya hawakan natin ang ating mga kaloob, ipapray natin sa ating buhay na Diyos. Praise God, hallelujah, oh, we praise you, Lord, we glorify your name. We exalt you, Father, hallelujah, hallelujah. Ama namin banal, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat, Lord, sa mga ospital na dito sa aming harapan, Lord. Itinataas namin ito sa iyo, Lord. I-bless mo po, Ama, ang mga kamay na napagbigay, Lord. Lalo-lalo na, Lord, ang nakatrabaho, Lord, pagkalaan mo sila, Lord. Ingatan mo sila lagi, Lord, sa pagpasok sa trabaho hanggang pag-uwi, Lord. At ang mag-negosyo, Lord, i-bless mo, Lord, ang mga negosyo ng mga anak, Lord. Ito ay mga Lord Jesus Christ. Upang ito, Lord, ay magamit namin, makatulong kami sa pagpalago, Lord, ng iyong gawain dito sa mundo, Lord Jesus Christ. At ang mga anak mo, Lord, na naghanap ng trabaho, Lord, pagpalain mo, Lord, na makakita sila ng trabaho, Lord, na hindi hanggang, Lord, ang araw ng linggo, sa araw ng panambahan, Lord Jesus Christ. Ama, lalo-lalo na, Lord, ang anong dito, Lord, tira na ito ay makakamit namin, Lord, sa tamang paggamit, Lord Jesus Christ. Lord, i-bless mo po lahat, Lord, ang mga nandito, Lord Jesus Christ. Ang lahat ng kapurihan sa salamat, ang binagalo ko sa tayo mo pangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaakal. Ibabalik, siksik, liglig at umaakal. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. God, na-bless mo ba ang lahat? Wala ba tayong pananakit sa puso natin? Praise God. Ngayon, closing na po. Tapusin natin yung panamban natin ngayon. Tatawagin ko po si Sister Em sa closing prayer. Yes, Lord, Father God in heaven, we praise you, we glorify your name. Father God, at po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa isang napaka-blessed na araw ito, Panginoon, na sa kabila po ng kapisihan ng mundo ito, Panginoon, dahil kayo para i-guide kami, Panginoon, na makarating dito sa inyong bahay parang bahay, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginamit niyo, Panginoon, mula umpisahan na matapos yung aming gawain, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na dapat po ay magkaroon kami ng puso mapagpasalamat, Panginoon, sa anumang pagsubok o anumang kinakaharap namin sitwasyon, Panginoon. Salamat po sa palaging paggabay sa amin, sa palaging pagtabi sa amin at pagtulong sa amin, Panginoon. Lord God, nagpapasalamat po kami sa isang buong taong, Panginoon, na kayo ay kapiling namin, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lagi kayo nariyan para gabayan kami, Panginoon, at alalayan sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa isang buong taong pagpapakumbaba na itinuro niyo sa amin, Panginoon, upang manatili, Panginoon, ang magandang samahan, Panginoon, dito sa aming panambahan, Panginoon. Salamat po sa mga pusong hindi po ninyo, Panginoon, para magkaroon ng pagmamahal, pagpapatawad, Panginoon, para sa bawat isa. Salamat po sa paggabay sa ninyo sa amin, Panginoon, para mapalapit kami, Panginoon, sa bawat isa at magkaroon ng pusong tapat para sa inyo, Panginoon, na magawa namin kung anong dapat namin gawin, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Father God, nawa po sa darating ng bagong taon, Panginoon, manatili kayo, Panginoon, naniniwala kami at nananampalataya na hindi niyo kami iwan at lalo ng pamaming gagabayan, Panginoon, upang maging matagumpay, Panginoon, sa bawat buhay na kinakaharap namin dito sa mundong ito, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat, Panginoon. Sa inyo po namin inaasa ang lahat, Panginoon. Sa inyo lamang po at walang iba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Someday, sana nandito tayo. Kasi may meeting po tayo.
Then install na po natin si Pastor Jason, kanyang commitment sa CCNC. Then Sister Mayet sa kanyang pagiging auditor ay install na rin natin sa Sunday. Sister Marino, meron ka palang reporting. Ikaw muna, bago tayo Magandang umaga sa ating lahat. Kukunti lang tayo. Sana marinig natin lahat kung ano na ang kalagayan ng ating financial. Ang i-report ko simulang May 11 hanggang December 21. Medyo natagal-tagalan, mga 6 na buwan. Hindi ako nakapag-report. Kaya umpisa na natin. Ang offering natin noong May 11, 2025 is 800. Ang expenses naman natin ay 480. Noong May 18, 2025, ang offering natin 1,400. Ang atin naman expenses 2,270. Noong May 25, 2025, ang ating offering 1,040. Ang ating namang expenses 3,150. Noong June 1, 2025, ang ating offering 9,290. Ang ating expenses 2,650. Noong June 8, 2025, ang ating offering 920. Ang ating naman expenses 1,500. Noong June 22 o June 15, 2025, ang ating offering 1,350. Ang ating namang expenses 350. Noong June 22, 2025, ang ating offering 1,700. Ang ating namang expenses 3,500. Noong June 29, 2025, ang ating offering 1,250. Ang ating namang expenses 350. Noong July 6, 2025, ang ating offering 9,270. Ang ating namang nagastos 1,550. Noong July 13, 2025, ang ating offering 870. Ang ating namang nagastos 2,750. Noong July 20, 2025, ang ating offering 890. Ang ating nagastos 800. Noong July 27, 2025, ang ating offering 850. Ang ating nagastos 3,300. Noong August 3, 2025, ang ating offering 9,165. Ang ating namang nagastos 3,050. Noong August 10, 2025, ang ating offering 1,350. Ang ating nagastos 800. Noong August 17, 2025, ang ating offering 2,600. Ang ating nagastos 5,950. Noong August 24, 2025, ang ating offering 1,300. Ang ating nagastos 650. August 31, 2025, ang ating offering 9,738. Ang ating nagastos 5,615. September 9 o September 7, 2025, ang ating offering 1,370. Ang nagastos natin 1,470. September 14, 2025, ang ating offering 930. Ang ating nagastos 800. Noong September 21, 2025, ang ating offering 960. Ang ating nagastos 1,250. Noong September 28, 2025, ang ating offering 1,181. Ang ating nagastos naman is 3,900. Noong October 5, 2025, ang ating offering 9,330. Ang ating nagastos 2,300. Noong August 12,
October 12, 2025, ang ating offering 1,644, ang ating nagastos naman 2,000. Noong October 19, 2025, ang ating offering 1,000, ang nagastos natin 1,875. Noong October 26, 2025, ang ating offering 1,618, ang ating nagastos 2,000. Noong November 2, 2025, ang ating offering 11,000, ang ating nagastos 5,650. Noong November 9, 2025, ang ating offering 1,035 pesos, ang ating nagastos 3,870. Noong September 11, 2025, ang ating offering 1,205, ang ating namang nagastos 1,850. Noong November 23, 2025, ang ating offering 1,901, ang nagastos natin 1,250. Noong November 30, 2025, ang ating offering 2,404 pesos, ang ating naman nagastos 2,900. Noong December 7, 2025, ang ating offering 9,500, ang ating nagastos 3,997. Noong December 14, 2025, ang ating offering 1,000, ang ating nagastos naman 750. Noong December 21, nung ating Christmas party, ang ating offering 2,050, ang ating naman nagastos 1,900. Ang total offering natin sa loob ng 6 na buwan na higit 101,511. Ang ating naman nagastos 81,970. Ngayon, ang offering natin 101,511, minus ko sa expenses natin na 81,970, nagkaroon tayo ng net income na 19,541. I-plus ko sa dati nating pondo na 17,970. Kaya nagkaroon tayo ng 37,326 total cash on hand natin. Ngayon, ang 35,000 para yan sa lote natin. May natira tayo na panggasto sa church natin na 2,326. Ngayon, saan ba natin ginastos ang 81,000? Sa mga pastor, inano ko na lang ito tinutal. Pero gusto nyo tingnan nandyan sa notebook. Umabot ng 30,000 yung sa mga pastor. Love gift, ni Pastor Giri, at saka ni Pastor Edward, at saka lahat ng mga pastor na nag-treat sa atin dito, anniversary o hindi man, binibigyan natin ng love gift yan. Kaya umabot ng 30,000. Sa church naman natin, pagtatay, paggawa ng lababo, kung ano pa mga bibili natin, umabot din ng 30,000. Dahil yung pinagawa natin ito, lumabo natin at saka tubig, at saka yung ano natin, mga ano pa, yung mga labor pa nila. Ang labor natin, wala din naman mga resibo yun. Nakalista lang lahat yan. Kaya umabot din yung 30,000. Sa sumlider natin, 1,800 ang naibigay natin. Kasi sila Sismin, binibigyan natin yung paunti lang na lagwit. Kung sino ang magsunod si Roxanne, hindi na yan kasi noon binibigyan natin. Pero pinagpala naman sila ni Lord, hindi na yan siya kumukuha. Kaya si Christy naman, kasi binibigyan natin 150 yan, linggo-linggo, umabot din ng 4,900. Sa Children Ministry, umabot din ng 9,900. Sa kuryente at saka tubig, 3,470. Sa cleaners natin, umabot din ng 6,800. Kaya total of 81,970 ang ating nagastos. Mag-umpisa tayo mag-ipon noong 5,000 natin noong April.
Kaya naging 35,000 na yan. Noong October, hindi tayo nakakuha dahil nagipit tayo sa gastusin. Kaya nung November nakapakit 35,000. Yung matira, yun ang panggastos natin, pangbigay sa mga pastor. Kasi ngayon, katapusan na naman ng buwan. Amen. Kaya yun lang, kung mayroon kayong katanungan, lumapit lang kayo sa akin at ipakita ko sa inyo yung nakalista sa notebook at saka dito sa ano. Amen. To God be the glory sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat kay Lord sa financial report. Salamat sa bawat kapatid na nagkakaloob at pinagsawa magkaloob. Thank you, Lord, sa lahat. Sa Sunday huwag kalimutan at si Engineer Jason ang mag-preach. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. Makamay kay Lord. Dakila namin Diyos, muli o Diyos, kami po ay humingi sa iyo ng basbas upang aming maranasan ang masaganang buhay. Dakilang Diyos, inyong basbasan ang aming mga pisikal, isang aming ginagamit para upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Basbasan mo ang aming mga pisikal upang magkaroon kami ng malakas ng pangatawan, proteksyonan mo, Panginoon, sa namang uri sakit at karamdaman. Dakilang Diyos, gamit po higit sa lahat ng aming spiritual na pagkatao, inyong basbasan, inyong palaguin, inyong pagtibayan, upang ano mga aming ginagawa, mabigyan ka namin ng parangal. Dakilang Diyos, ganyan po ang material needs namin, alagad sino mga may business, inyong palaguin, sino mga walang trabaho, bigyan ng trabaho, sino mga nagtrabaho, patuloy increase ang kanilang mga sahod, allowances. Basbasan mo, dakilang Diyos, ang lahat ng aspito ng aming buhay, ang buong aming pamilya, upang may pagpapadali po kami sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa pamilitan ng Panginoon Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning everyone. Let's wish you all Happy New Year. Kumain tayo. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year birthday! Hallelujah!
Hallelujah, praise the Lord. Nagkatisan din lang. Happy New Year! Talaga si Mayor. Thank you.